Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Proud Bisaya, no? Sabi niya, as a Davaoenyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda as a persona non grata in Davao City. Okay. Ang context po dito is yung concert ni Vice Ganda na kung saan ginawa niyang katatawanan yung kalagayan ni PRRD na nakakulong ngayon sa ICC. So, marami ang nag-react. Yung post ni Kipi Chu kaninang umaga nakita ko. Yung kagabi na post ni Kipi Chu, sabi niya, darating din ang araw, Vice Ganda, makakarma ka rin. Hihintayin namin yan, kaming mga nagmamahal kay PRRD. It will surely come, makakarma ka rin. Kasi nga, si PRRD ngayon, in his lowest, pero mo, nakakulong na. Tapos, paglaruan pa, pagtawanan pa, kung ano-anong ginagawa ni Vice Ganda sa kanyang concert. Kaya ako naniniwala ko doon sa sinabi ni Kipi Chu na karma will always come. Kung ano kasi ang itinanim mo, magtanim ka ng maganda, aani ka rin ng maganda. Magtanim ka ng masama, kagaya yun, kinukutya niya, pinagtatawanan si PRRD na nakakulong na nga siya, kawawa na siya doon, tapos ginawa niyang katatawanan sa kanyang concert, ay siguradong darating yan ang karma. Darating. Kaya ito, si Proud Bisaya sa kanyang, isa pa pala, bago itong persona non grata, post ni Kipi Chu kanina umaga. Pinakita niya, bago yung concert, nasa 20 million ang followers ni Vice Ganda. So, madami-dami, di ba? Kasi sikat siya, artista eh. Kahit ako nung una, talagang nanonood ako kay Vice Ganda. Nanonood din ako sa mga pelikula niya, yung Private Benjamin. Maganda yun, to me ha. Nag-enjoy ako. So, yan, believe din ako sa talino niya. Kaya lang ito, sumusobra na. Kung concert lang, bakit haluan mo pa ng politika? Diba? Ito, nangyari. 20 million followers. Pagkatapos ng concert niya, isang gabi lang, kanina ipinakita ni Kipi Chu, screenshot, 19 million na lang ang followers ni Vice Ganda. Sa isang gabi lang, wala pang isang araw, nag-unfollow ang 1 million. Bakit sila nag-unfollow? Ayun. Kasi, na talaga, sumubra na yung paglapastangan niya sa ating minamahal na dating Pangulong Duterte. So, I don't know, sa ngayon kung i-monitor ko mamaya kung nadagdagan ba, and I'm sure, madadagdagan pa ang mag-unfollow sa kanya. Meron pa yung mga nabasa kong comments kagabi, pati si Kipi Chu na i-post niya na marami ng mga nagmamahal sa mga Duterte. Suggestion nila is i-boycott lahat ng mga produkto na ini-endorse ni Vice Ganda. Kasi marami siyang endorsement sa totoo lang. Sikat siya. Ngayon ito, sinobrahan niya. Pati yung matanda na nga doon, nakakulong, pinaglaruan pa niya, pinagtawanan, para lang, I don't know, kung ano ang kanya. Alam mo naman kasi, siguro, dahil nga sa, siya sa Showtime, ABS-CBN, baka na sila ng may-ari, ang bagong may-ari ng ABS na gawin ang lahat para sirain ang mga Duterte. Baka ito na, lang sirain. But sige lang. You cannot put a good man or woman down. Okay. Punta na tayo dito sa persona non grata.
Ako personally, hindi lang sana Davao City. Buong Mindanao, mga LGUs. Katulad ba ni Sub-Saharan Africa, si Richard Hidarian? Ang na-monitor ka lang, 3 LGU ang nag-declare sa kanya na persona non grata. Una sa may Basilan, I think Isabela City. Pangalawa, El Salvador City sa Misamis Oriental, and sa Bukidnon, Lantapan. 3 lang yan na monitor ko. I believe may mga sumunod pang LGU. Dineclare nila na persona non grata si Richard Hidarian dahil sa pambabastos niya, pangmamaliit niya sa taga Davao. Parang tingin niya sa atin nga taga Mindanao, mababa ang antas ng buhay, parang Africa lang. So, sana makaabot itong post na ito kay Mayor Baste. Yes, declare siya. And other cities. Susunod, okay. Dale Acarab, persona non grata to all Cebuano speaking regions. Sige. Kasi Bisayang tako si Tatay Digong. Tapos may minaliit. Sige, tignan natin ha. Hindi lang ano pa. Peronilla Dizerel, malaos gyud nang wala sa oras. Yan na nga. 1 million na ang nag-unfollow sa kanya in less than 1 day. Mary Grace Prade, agree ko ani. So Chris Ramos, agree, pag concert, walang haluan ng politika. Tama. Kimberly Tanyo, correct yun, sobraan naman sab. Rosadilla Alonzo, yes, agree ako dyan, whole Mindanao na, not only in Davao. By MC, agree, laban Davao. Chris Gabiana, kaya palaging talo mga kakampuet. Asal kabayo kasi buwafafa. Titing Makaya, agree ako dyan. Ang daming agree. Rena Baloyot, ito yung komedyanteng bakla na yumaman at part sa kanyang pagyaman ang panglalait niya sa kapwa. Kaya naman tanggapin dahil yan ang main source of niya sa balit. Nasobrahan. Okay. So, sana darating ang panahon, aksyonan ito ng Cebuano speaking regions, not only Mindanao, pati Cebu. I-declare siya na persona non grata sa pambabastos sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. At the same time, may livelihood assistance tayo sa kanila, nagpapatanim ng kape at saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mugsin. So mag-atop na ni karon. O karon mao na ni kadako sa buslot sa balay sa natagaan na mugyero. Makita gyud nato nga dagko na gid kayang buslot. So mag-atop na ni sila. So giapid-apid na gani ani ang yero. Maninudan dugin. Iya. Ano yan?
karon naman na gyud ang ilang atop sa natagaan na mo og gero. So maayo na gyud nga tan-awon. Salamat ka sa Ginoo kay gitagaan niya panalangin. Salamat sa paghatag og sin. Oh. Kung dili ang wala naghatag sa magsin wala karon tulo pa mong balay. Oo. Salamat sa naghatag og sin og sa labo sa tanan salamat sa Ginoo gitagaan niya panalangin. Salamat.